may gumapang kay Ma'am She Calls. Well, hindi naman, literal kaya? Literal na may gumapang. Ginapang ang palaka sa silong ni Kaka. May taong nakadapa. Hindi po. Mukhang, according to Dean Chase, may gumapang sa kinasasangkutang krimen ni Liza Marcos. At sabi nga niya, like, nung April, no, a month after, meron daw mga Asian guys na kumausap sa nag-handle nung kaso, tapos may nag-supersede. So siguro ito yung Beverly Hills Police District. Sila muna yung nag-handle nitong kaso since naging ano nga po, naging parang ano nga doon, large, high value, kineme, ang term ginamit niya? Hindi ito yung ordinaryong kaso na yun, high profile yon. High profile case daw. May nag-supersede, pero bago yon merong mga Asian guys na pumunta sa Beverly Hills Police District siguro, kasi yun yata yung nagsimula eh. And then, maybe LAPD na, no? Kasi may nag-take over na after may kumuusap na mga Asian guys. So, may recent update si Dean Chase at pakinggan po natin sino kaya ang tinutukoy niyang mga Asian guys na to kasi mukhang sabi niya, do they look like me? Like me? Si Dean Chase nga, sabi daw nung kausap niya doon, kliyente niya yata doon sa Beverly Hills Police District, yes daw, kamukha raw niya ang mga Asian guys na kumausap. Okay? Privately, like for 50 minutes or maybe an hour, ganyan. And then nabago na ang ganap, bumagal na, alalahanin nyo, di ba? Parang imbes na 90 days, meron ng result yung investigation, eh lagpas, maglilimang buwan na mga ate at kuya. Anong petsa na ngayon? July 30. Eh, kinidnap si PRRD, 11. Namatay yung si Paulo Tantoco, 8. March 8. April 8, isang buwan. May 8, second month. June 8, third month. July 8, ito nakaraang 8 of July, fourth month. Next month, sa August 8, 5 buwan na. Alalahanin nyo na naunang mamatay yung Pilipinong yon na eredero ng malaking tindahan sa Pilipinas, bilyonaryo ang pamilya nun, namatay siya ng ilang araw and then after nun, like 3 days after, pinakidnap si PRRD. So, ang tingin natin, ginamit ang pagpapakulong kay PRRD para mapagtakpan ang eskandalong ito. We are hoping now na itong eskandalo ang maglulubog sa mga adik, 'di ba? Sa kahihiyan at maisumpa ng mga Pilipino. Pero mukhang, unfortunately, malulusutan nila, mga kababayan. Kasi malaking eskandalo ito at biro nyo, kung totoo ang sinabi ni VP Sara na ang pagpapakidnap sa tatay niya ay para i-cover up nga itong nangyari sa Amerika, ibig sabihin, pilit nila itong pinagtatakpan. Itong ang biyahe ni Ngiwi Jr. recently sa US ay hindi siya well planned, no? Hindi daw siya invitation kundi summon. Kasi mabilisan, malapit na yung zona niya, bigla siyang pinatawag, sunod siya kay Trump. So baka hawak na sila sa leeg ni Trump dahil nga sa kasong ito na kinasasangkutan o sa pagkamatay ng Pilipinong ito na kinasasangkutan ng asawa ni Ngiwi. So let's listen to Dean Chase, mga kababayan, for the update. And kilalanin natin kung sino itong mga gumapang para mukhang maaabsuelto si Ma'am She Calls. Lord, maawa ka naman sa amin. Tapusin mo na ang pamumuno ng mga yawa, di ba, ng mga damonyo sa Pilipinas. Karapatan naman ng mga Pilipinong mamuhay ng tahimik, payapa, masaya, malusog, di ba, at hindi natatakot. Ano ang pagkakasala ng mga Pilipino sa iyo? Bakit dinaranas namin ito? Ano ba to? Mga nuknukan na ba kami na nagtagumpay ba sila para gawin kaming mga tanga at sunod-sunuran? Kaya tanggap na namin na ang mga namumuno at nasa pwesto at may power at nasa power ay mga wala sa tamang katinuan dahil gumagamit ng ipinagbabawal na pulveron. Kasi parang hindi tayo pumapalag, no? Wala tayong pake.
Right? Anyway, hindi natin masisisi ang karamihan. Meron naman pong gustong kumilos kaya lang nga sinasabotahe ng mga ahas din, no? Mga nagkukunwaring Duterte supporters. Pero kapag nagtitipon-tipon tayo or nagagalit tayo or nanggigigil tayo, sasabihan tayong huminahon at umuwi na lang. Imbes na dumami ang ating mga kasama sa mga pagtitipon, pinauuwi tayo. May mga nananabotahe at ang tawag natin sa kanila, double agents. Let's listen to Dean Chase, mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. Isa po itong major update po sa kaso ni Paulo Tantoco. If you remember po, way back first week of April, according to my source, there were Asian-looking men po na pumunta po doon sa BHPD and had a closed-door conversation or had a closed-door meeting with the supervisor or the head of the department. And almost an hour po na meeting po doon, that was when they announced that the case was going to be superseded and will be handed down to a higher investigative team. And I believe it was around the same time na nilimit na po nila mag-release po ng any information about what's going on with the case. And nakausap ko po kasi kanina po ang source ko. Wow. And he positively ID'd one of the person who had a meeting with their supervisor. Ito po, pina-describe ko po sa kanya, puti po ang buhok, and Asian looking. And may nag-google po ako na picture at ipinakita ko po sa kanya. And my source positively ID'd JR. JR. I'm not going to say the complete name because I'm not allowed to. But the initials of the person who went there po sa BHPD and had a conversation or a closed-door meeting with their supervisor has an initial of J and R. JR. Grabe, no? Ang gobyerno mismo ang pumunta doon. Ang kakapal talaga ng mga mukha nyo. Officers. Grabe. Ginagamit nyo ang resources ng Pilipinas para lang maprotektahan niyang sili sa tanas niyang hayop kayo. Hayop kayo. Mga baboy kayong lahat. Baboy ang presidente, baboy pang first lady. Ang kakapal ng mukha. Grabe. So yun na nga po. Gobyerno po natin mismo ang pumunta po dito para i-shut po ang investigation. Ay, tinigil na. I don't know what happened. I don't know what kind of conversation they've had there because according to my source po, it was a closed door meeting. So there were definitely negotiations that were done. Hala, may perang involved. Nakakasuka na. God save the Philippines. So we're hoping, mga kababayan, na since syempre mas 'di ba mas mahirap gapangin ang mga kaso sa US. Yun nga yung dinidiscuss namin kahapon sa channel ni Edwin Hamora, 'di ba? Ng Mahal na Reyna. Amerika yan, hindi madaling gapangin. Kung wala ka rin lang namang limpak-limpak na salapi, hindi mo maiimpluwensyahan ang US. Kaya lang, alam nyo naman ang mga nananakaw sa gobyerno ngayon. Hindi lang millions, hindi lang billions, trillions. Ang ginawa ni Dean Chase, pinakita niya ang picture ng isang lalaki, may binag-google siya, and then, naghanap siya ng picture ng lalaki, pinakita niya dun sa kausap niya sa maybe Beverly Hills Police District o sa kanyang informant, and then, in-identify, yes, that's the one. That's one of them. So, sino ito? Ito ba yung isa sa nagpakidnap kay PRRD? O ito ba yung ambassador natin sa US? Kasi kung nanggaling sa Pilipinas, hindi yung si Babes Romualdez yun. Si Babes Romualdez, sa pagkakaalam ko, nasa US. Naka-base na siya sa US. Pero it could be someone na galing Pilipinas at lumipad papuntang States para impluwensyahan yung kaso. So, ano sa tingin nyo? Sino ito at meron bang money involved? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.